Ayan, maraming salamat sa inyo, Brother Johnson and Brother Gomer. Happy Sabbath muli mga kapatid. Sabat. Ako yung magsisilbing tagapagsalita po ninyo kung kayo po ay nahihiyang magtanong. Ako lang po ang babasa ng inyong mga katanungan. So ito yung po yung unang katanungan, Brother Johnson and Brother Gomer. At ang katanungan ay patungkol sa pagkain. Ang sabi ng tanong, pwede po bang bigyan ninyo kami ng mas malalim na paliwanag sa talatang 1 Corinthians 10:25? Maganda po yung tanong na yan, mga kapatid. At pakinggan natin si Brother Gomer sa kanyang unang sagot. Sa kanilang po ako sususog kung kailangan. Pero pag malinaw, next question tayo. Sige po, basahin po natin yung talata. 10:25, unang Korinto. Ang sabi po sa talatang ito, mga kapatid, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. So, ang tanong po ay, Pakibigyan ng liwanag yung talatang yan. Pero yung ibang nagtatanong, ang sinasabi dyan ay, halimbawa, ako ay pumunta sa isang kainan. Let's say, hindi kapatiran. Naghanda ng pagkain na inihain sa kanya. Magtatanong pa ba siya kung alam niyang maaring may mga karumal-dumal dyan o hindi? Yun yung isang mga sinasabi nilang... ayun na yung nasa 27 siguro. Oo. Basahin din po natin yung 27, mga kapatid. Ang sabi dyan, kung kayo'y anyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ayan. So mapapansin po ninyo sa dalawang talatang ito ay binanggit po ni Apostol Pablo yung huwag magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito sa termino na ito? Kung babasahin niyo po, mga kapatid, yung mga naunang talata, ang sabi po rito ay ganito. Sa talatang 19, sabi diyan, ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? So ang tinatanong ni Apostol Pablo rito, ang issue pala rito, mga kapatid, ay yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. No? Kaya nga, ang sinasabi niya ay huwag magtanong dahil lang sa budhi. No? Kaya nga, kung babasahin po natin yung talata sa 28, pagkatapos niyang sabihin yung 27, pansinin po ninyo sa 28. Sabi niya, datapwat, kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. So makikita po natin, mga kapatid, yung konteksto ng usapan ay patungkol doon sa mga inihain sa Diyos-Diyosan. So yun po ang issue. Kapag tinanggal mo doon sa issue yung usapan, ay pwede mong ipasok lahat dito, mga kapatid. Kasi inanyayahan ka ng hindi sumampalataya, ang sabi. O ay kung halimbawa yung ang relihiyon nito ay Iglesia ni Cristo, bawal ang dinuguan sa Iglesia ni Cristo, ay inanyayahan ng Katoliko. Ay ang sabi sa talata huwag nang magtanong, kundi kainin yung inihain. So lalabas, hindi na bawal ang dinuguan dahil sa talatang ito. Hindi ho ba, mga kapatid? Halimbawa, ay insi na dumayo, ay karne yung hinain. Ay hindi naman nagtanong kung binigti yan o ano. Di ba? Hindi na rin bawal ang binigti. Lalabas ganon, mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung ilalagay natin yung ating kaisipan doon sa talata out of context, pwede mong i-interpret ito sa papaanong paraan na gusto mo. Yan. So, pwede kong ipasok dito ang baboy, pwede kong ipasok dito yung kahit ano na, kahit bulati dyan. Kasi nakakita na ako kumakain ng bulati. Nakakita na rin po ako kumakain buhay na ipis Ay halimbawa, pumunta kayo doon at yun ang inihain, sabi siya, masarap yan, natikman ko na.
Hindi ba natin pwedeng tanggihan yon? Mali po yung context, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Kasi nga, yung mga mananampalataya sa Korinto, sapagkat karamihan po sa kanila ay mga convert, galing po sila sa paganism. No? Kung inyo pong pag-aaralan ang relihiyon ng mga pagano, talagang sila po ay naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Okay? At dahil nga po sila ay na-convert sa pagiging Kristiyano, kapag sila po ay nakakakita ng mga kapatid na kumakain ng mga inihain doon sa kailang mga Diyos-Diyosan dati, parang ang pakiramdam nila ay, bakit ganon? Parang hindi naman sila nakaalis doon sa dati kasi nga, inihandog din sa Diyos-Diyosan, kinakain din nila. So pakiramdam nila, hindi sila nakaalis doon sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, hindi sila kumakain ng mga inihain sa Diyos-Diyosan. Ngayon, yung mga naturuan ni Apostol Pablo, kasi ang sabi ni Apostol Pablo, basahin po natin yung unang Korinto 8. Tingnan po natin doon sa 8. At ito rin po ang issue po dyan sa talatang 1. O pansinin po ninyo. Sabi niya, 8:1 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po ito tungkol sa mga bagay ng nakarumal-dumal. Hindi ito tungkol sa baboy, hindi ito tungkol sa hipon, sa talangka, hindi. Ang sabi niyan, tungkol sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Yan. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng narapat niyang maalaman. Sa verse 4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, at walang Diyos liban sa iisa. So yan din po yung issue doon sa ating binasa na 10:25. Balikan po natin. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. So, iniuutos ba ni Apostol Pablo rito na pwede nang kumain ng karumal-dumal? Yun kasi ang issue, mga kapatid. No? Alam nyo po, kung ganun ang mangyayari, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kainin mo, pagpunta mo ngayon sa pamilihan, may dinuguan doon papayag ba naman yung mga bawal ang dinuguan na i-apply ko rin itong talatang ito? Sabi, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ang tanong, may dinuguan ba sa pamilihan? Meron. Sasabihin ba natin, pwede na, kainin. So, hindi rin sila papayag. Kaya nga, ilalagay po natin sa tamang context. Ngayon, isa pa, kahit na sabihin natin dito, pinag-uusapan natin dito may karumal-dumal sa palengke. Halimbawa, tayo po ay mga Adventista. Ilalagay po natin sa context. Sabi ko, yung aking pamilya ay puro Adventist. Hindi kami kumakain ng baboy. Di ba? Ang sabi ko sa aking anak, bumili ka sa palengke ng ulam. Tapos sabi niya, anong bibilin ko? Sabi ko, bahala ka na kahit ano. Kahit anong makita mo doon, okay lang. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Pagpunta niya ng palangkit, makikita siya ng dinuguan, yun ang bibilin niya. Hindi ho mangyayari yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, kahit sa ating tamang kaisipan, kung ang nag-uusap-usap ay hindi kumakain ng karumal-dumal, huwag kang makikisali sa usapan. Kasi yung kausap dito ni Apostol Pablo, unang-una, mananampalataya po ito. Naturuan itong mga ito na hindi kumain ng karumal-dumal. Kaya, kung sabihin man ni Apostol Pablo, lahat ng ipinagbibili sa pamilyan, kanin ninyo, hindi niya sinasabi na kainin niyo yung baboy. Hindi. Bakit? Kasi may context yun na ang ibig sabihin, ang ipinapahintulot ni Apostol Pablo, yun nga, yung mga pwede mong kainin. Ngayon, in this very specific verse, kaya nga mapapansin po ninyo, wag na kayong magsipagtanong ng anuman dahil lang sa budi. Kasi nga, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, walang iba, kundi yung mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa Korinto, kung sino ang Diyos-Diyosan nila doon, ito ay si Poseidon, yata, Brother Johnson, kung hindi ako nagkakamali, no?
Pinag-aralan ko itong Diyos-Diyosan na si Poseidon. Hindi ho sila naghahandog ng baboy. Galit si Poseidon sa baboy. Yan po yung aking na-research na hindi pala po pwede kasi yung iba, sabi nila, ay bakit, di ba pwede maghandog ng baboy? Ay nung aking mapag-aralan, Brother Rodel, abay doon pala sa Korinto, ang pinaka-main Diyos-Diyosan nila ay yung Diyos-Diyosan na galit sa baboy. At ang inihahandog sa kanya ay kambing, tupa, baka. Ano? So, yan po yung dapat nating maintindihan mga kapatid. Kaya nga, itong Dies 25 at Dies 27 ay hindi po ito po pwedeng ipanglaban sa Seventh-day Adventist. Kasi nga, ang context niyan ay inihain sa Diyos-Diyosan, hindi karumal-dumal. Brother Johnson. Yan. So, thank you, Brother Gomer, sa magandang sagot. May related na tanong sa Brother Rodel sa online. Si Darwin Tan, Brother Gomer. Sabi niya halimbawa may handaan at naimbita ka po. Tapos ang nakaserve ay iba't ibang luto ng karning baboy. How to deal with this? Ayan, Brother Gomer. Yun daw po ang naimbitahan. Ay siguro iba kasi ang sitwasyon sa current kapatid na Darwin Tan. Sa ngayon, alam mo namang bawal yung baboy, ay bakit natin kakainin? Ibig sabihin, iba yung settings, iba yung kalagayan ng sa current dahil yung mga inihahandog sa Diyos-Diyosan na inihahain nila sa mga Kristiyano ay hindi po baboy. Wala pong karumal-dumal. So kung itatanong mo ay ngayon, ayun, how to deal with it, papaano? Madali lang naman po, sabihin mo lang na pasensya na po at hindi po kami kumakain yan. Yan ho ay pinagbawal ng Diyos. Iwasan natin gamitin yung bawal sa amin yan. Hindi pwedeng ganon. Pinagbawal po yan ng Diyos, kaya hindi po kami kumakain. Kaya ibig sabihin, nakapag message ka pa, nakapag-share ka pa, di sasabihin natin na hindi po pwedeng kainin yan. Sa current po kasi, tama yung sinasabi ni Brother Gomer, isa sa gods nila si Poseidon, isa rin po dyan si Aphrodite at saka si Demeter. Yan yung mga kilalang Diyos-Diyosan sa current. Pero kahit na po sila ay naghahandog, ay kadalasan pa rin po ang hinahandog nila ay hindi yung mga karumal-dumal na tulad ng baboy. Medyo later na lang po siguro may naghahandog ng ganon. Ayan. Ay, sabi nga dito, Brother Johnson, sabi niya, swine, yung pig swine. The pig was an animal believed to be offensive to the goddess Aphrodite. Kita mo? Search niyo po yung gods, mga idols ng current. Isa po yan si Aphrodite. Ito si Aphrodite, isa po yan sa Diyos-Diyosan sa Korinto. Tama. Mga kapatid. Kaya nga yung mga nagsasabi na, may baboy doon. Nako, hindi po nila napag-aralan. Kasi tiningnan ko po lahat yung mga Diyos-Diyosan, yung mga pangunahing Diyos-Diyosan sa Korinto. Andiyan po si Poseidon, si Aphrodite, at dito maliwanag, ay galit si Aphrodite sa baboy. Paano mo namang hahandugan ng baboy ito? Sabi niya, the pig was an animal believed to be offensive to the goddess Aphrodite, for it was a wild swine which gore to death her beloved. O, kita mo na. Yung pala ang dahilan. Okay? Adonis, pig sacrifice was therefore prohibited in her cult. O di, paano ito? Doon sa mga nagsabi may baboy daw na ihahandog sa Korinto. So, hindi po totoo. So, sa pangalawang tanong, ay maliwanag naman kung hindi po tayo kumakain talaga, kaya nga mas maganda, mahirap po kasi ito mga kapatid, kung sa tagal mo lang Adventist, ay hindi man lang alam nung kapitbahay mo na Adventist ka, at hindi man lang alam nung kapitbahay mo na hindi ka pala kumakain ng baboy. Hindi ba? Nakakalungkot naman yon. Ay kasi sa experience po natin, kung tayo, ako po, sa akin na lang, kasi may mga kamag-anak naman po akong hindi Adventist Pero alam nila na hindi ako kumakain ng baboy. At pag ako'y inanyayahan nila, naka-ready na po yung manok or kambing or baka. Dahil alam nila na hindi ako kumakain ng baboy. Yun po yun mga kapatid.
At kung dumating yung punto na hindi talaga alam nung nag-anyaya sa'yo na hindi ka kumakain nung kanyang inihanda, ay mas mabuti ng ay si Daniel nga. Naalala si Daniel, mga kapatid? Hindi nga siya natakot doon sa hari. Ano sabi niya? Hindi ako kakain yan. Yung pagkain ng hari. O tayo po, manindigan tayo sa ating pananampalataya sa mga ganong pagkakataon. Tama. Okay. Dagdag comment lang po dun sa mga pagkain na inihahain. Minsan kasi pagka tayo ay pumupunta sa isang kainan, meron silang niluluto, hinahalo yung manok at saka baboy. Sasabihin nung may bisita, ihiwalay mo na lang yung hindi mo kainin mo na lang yung pwede mong kainin. Yun ang iba nilang argumento ng mga ibang kapanampalataya natin. So sa atin bilang Adventista, pag naihalo na yung mga pagkain sa karumal-dumal, ay hindi na rin natin pwedeng kainin. So yun yung tinatawag na koinon. Ano po, Brother Johnson? So yun. So maraming salamat po sa dagdag kaalaman. At least nalaman natin na ang mga taga-Corinth ay mayroon talagang Diyos-Diyosan na galit din sa baboy. Ano mga kapatid? So siguro sa ating mga kapatiran ngayon lang narinig na mayroon talagang Diyos-Diyosan na galit sa baboy. Ano po? Meron. Ayan.